and just levitate. Hi guys, so welcome ulit sa ating YouTube channel. Ito na yung lesson 13 sa ating trigonometry. Ito yung graph of the other trigonometric function. So pag-usapan natin si tangent, si cotangent, si cosecant, saka si secant. Okay, so start muna tayo dito sa vertical asymptote. So dito naman ano pinagkaiba? Sa sine saka cosine wave, sila ay continuous. So periodic sila. Okay, so tandaan na, sila ay periodic. Meaning na periodic, uulit. Okay, so paulit-ulit yung wave, hindi nagbabago. Pagdating mga tangent, kay cotangent, kay cosecant saka secant, sila hindi, sila may vertical asymptote na sinasabi. Ano ibig sabihin ng vertical asymptote? Meaning merong line na kung saan ninahati sila, dinidivide. So kumbaga may graph siya, may line ulit doon, hindi niya ma-reach yun, tapos may bago ulit na graph. So kumbaga para siyang putol-putol na graph. Yan yung mga itsura ni tangent, ni cotangent, ni cosecant sa kanya secant. So again, sabi nga vertical asymptote is the line x is equal to pi over 2 plus k pi, where k is an integer. Okay, so again, hahatiin muna natin yung mga vertical asymptote nya, tapos saka natin i-verify ano yung mga itsura ng graph. Okay, so start tayo dito. So okay, y tangent. So again, manually ulit, wala mo ng solution paano siya i-graph. So by manual computation, syempre ko-compute ulit natin yung mga value niya sa mga specific point. So dito naman ang gagawin ko is kukunin ko yung kabilaan, left and right. So kukuha ko ng 3 points from the left saka 3 points from the right. So paano sir? Example, ito yung x. Ito yung tangent x. So ang sinasabi ni sir, kukuha ko ng points from the left, nung left side ng Cartesian plane, tapos point sa right side ng Cartesian plane. So suppose kunin ko si negative pi over 3, so si negative 60 degree, so negative pi over 3, si negative pi over 4, si negative pi over 6, tapos syempre ito si 0. Tapos another, ulitin ko lang yan, reverse yung order. This is pi over 6, this is pi over 4, and lastly this is pi over 3. So negative 90, negative 60, negative 30, 0, 30, 60, 90. Ayun yung sabi ko, from the left then from the right. Pero para talaga makita nyo yung pinagkaibig nila. So ngayon, kunin natin ng tangent negative pi over 3 or negative 60 degrees. Ano ba yung negative tangent negative 60 degrees? Kung solve mo, that is negative square root of 3 over 2. Okay, so ulit ko lang ha, solve ko lang. Kunyari, tangent ng negative 90 degrees ay negative 60 degrees kasi negative pi over 3 siya, so that is sorry, naka-region pala ako. So 2 plus 1. Okay, naka-degree mode na ako. So sabi ko nga, tangent ng negative 60 degrees, that is negative square root of 3. Sorry, square root of 3 pala. Tangent pala pinag-uusapan. So negative square root of 3, that is negative 1.7. So assuming this is negative 1.7. Okay, then tangent ng negative pi over 4, that is negative 1. Or positive 1, I think. Tangent, that is negative pi over 4. Dito. Quadrant 4 lang pala siya, sorry. So this is negative 1. Okay, negative pi over 6 naman, tangent na negative pi over 6, that is negative square root of 3 over 2 sa pagkakalala ko. Or I think square root of 3 over 3. No, tangent ng 6 ng 30 degrees, tangent ng negative 30 degrees kasi negative 30 degrees yan. Okay, is negative square root of 3 over 3 or simply negative 0.6, negative 0.6 na lang. Okay, so this is negative 0.6. So this is 0. Obvious yan. Kasi tangent 0 is 1 over 0. Then pi over 6 is something na magiging positive to, no? So this is magiging positive 0.6, magiging positive 1, then magiging positive 0.7. Okay, so ayun yung mga points saan mag-occur siya. So gagawa ko ng graph. So papakita ko sa inyo yung vertical asymptote niya. Okay, so assuming na yung graph niya is something nandito sa negative pi over 6,
Gawin ko lang So, negative pi over 3. Dito yun, no? So, negative pi over 3. Negative pi over 4. Then, negative pi over 6. So, dito, pi over 6, pi over 4, and pi over 3. Ngayon, gagawin ko lang yung mga vertical asymptote niya. So again, vertical asymptote is the line wherein yung graph cannot be reached. So hindi niya hindi niya may intersect yung line na yun. So vertical asymptote is usually represented by broken line. Tapos siyempre vertical line siya. Okay, so x is equal to pi over 2 plus k. So k is integer, so meaning for k is equal to 0, that is pi over 2. Tama, kasi k times 0, pi over 2 lang. So meaning, isang vertical asymptote niya dito is pi over 2. Okay, so meaning gagawa ka ng line dyan, straight line dyan. Assuming ito yung broken line na yan. Okay, syempre, pag ginawa ko yung 1, that's 3 pi over 2. Another niya is 3 pi over 2. Okay, so sunod na vertical asymptote niya is 3 pi over 2. Dito naman, negative pi over 2 is ang vertical asymptote niya. So, negative pi over 2 pag negative. So, pag ginrap ko dito yan. Dito, pag k is equal to 1, pi over 2. So, ay 3 pi over 2, may isa pa doon. So, kumbaga, uulit lang yan. Dito somewhere, kunyari somewhere dito. Dito si 3 pi over 2. So, may broken line ulit dyan. Ito yung pinaka-ayaw ko rin na part ng math, yung graph. So, dito somewhere negative 3 pi over 2. Okay, so ngayon i-plot natin yung points na yan. Okay, so sir, bakit ba sila vertical asymptote? Try mo, tangent ng negative pi over 2 o tangent ng negative 90 degrees. So, tangent ng negative 90 degrees is undefined. Okay, math error. Tangent ng 90 degrees is undefined also. Kaya sila sinasabi na vertical asymptote. Meaning, yung graph o yung points ng graph hindi magre-reach doon. Okay, then sabi nga, ito yung mga value niya. So, since sumabot na negative 1.7, no? So, I think meron ditong 1, 2, ito yung negative 1, ito yung negative 2, 1, tapos 2, somewhere dyan. Okay, so graph na natin yan. So, again, yung magiging itsura ng graph dito, pattern mo lang dito. Ganun lang ulit yan. Okay, so, dito, negative 1.7, somewhere nandito. So, somewhere nandito yan. Tapos, negative 1 daw dito. Negative 0.6 daw dito. Tapos 0. Tapos 0.6 dito. Tama, 0.6 dito. Tapos 1. Tapos somewhere andi dito. Okay, so yung itsura hindi straight line, to be honest. Ang itsura talaga ng graph niyan is somewhere parang ganito. Somewhere parang ganyan. Pag ganyan siya. Somewhere pag ganyan siya. Okay, so parang magiging graph niyan somewhere na pag ganito. Ulit-ulit. So, ulit ko yan, ulit doon, ulit dyan. Okay, so, ayun yung magiging graph niya. So, pakita ko rin. Terms dito, sa book. Magiging graph niya is ganyan, tsura. So, ako kasi hindi ko madrawing na maayos din. Okay, so, yan yung graph ng tangent. So, tandaan, manually. So, una, gawin mo muna yung mga vertical, yung mga asymptote niya. So, yung vertical asymptote niya dito, similar dito. Sa pi over 2. Okay, so dito naman sa cotangent, hindi ko nasulat ang vertical asymptote ng cotangent natin. So, vertical asymptote. Asymptote natin is x is equal to k pi. So, for k is an integer. Yan ang formula. Okay, so doon naman siya hindi mag-cross. So, ngayon, paano natin i-graph to si tangent? Okay, so imagine niya, saan ba mag-a-undefine yung tangent? Doon naman natin siya hindi kukunin. So usually, mag-a-undefine siya ang tangent sa negative 180 saka sa ulit, mag-a-undefine si tangent sa pi saka sa 2 pi. So sa period na yung 1, 0, negative 1, 0, doon siya mag-a-undefine. So meaning, yung mga kukunin natin na points is in between negative pi to pi. Pwede yun. Okay, so I think pwede natin kunin si 5 pi over 6, si 5 pi over 6,
say pi over 2, or in terms of para mas maganda, I think syempre dahil gitna naman, ang kunin na lang natin is something na actually vertical asymptote din niya pala, sorry no. Ang vertical asymptote niya dito, na drawing ko na nga muna before natin para makita natin. Pakita ko muna yung vertical asymptote para ma-imagine nyo saan natin i-graph dapat. So mga vertical asymptote niya, siyempre si 0. Pag 0 si integer, 0. Vertical asymptote niya yan. So next is pag k is 1, that is pi. So isang vertical asymptote niya si pi. Tapos si negative pi. So ayun yung mga vertical asymptote. Layo masyado. So dito. So somewhere dito. Dito, negative pi. Okay, so gawa tayo dyan ng ating vertical line. Okay, then dito rin may vertical asymptote. Somewhere din dito may vertical asymptote para makita nyo rin. Okay, so meaning somewhere within dito, somewhere within dito yung mga points. So pili na lang kayo kung gusto nyo dito lang. So hindi kasama si 0 ha. So meaning hindi ka magko-cotangent 0. So cotangent pi over 3. So dahil hanggang pi, madami kasing point mula doon. So kung naalala nyo, marami akong point na dineclare mula 0 to pi. Tama? From 0 to pi pa lang, titignan nyo, pi over 6 hanggang pi. Ito, ganito karaming points yan yung gagawin. So what if ang kunin lang natin, pi over 4, pi over 2, saka 3 pi over 4. Tatlong points lang para madali. So dito ko lang ha, pi over 4, pi over 2, saka 3 pi over 2. Para 45 degrees lang yung kinukuha natin. So ang kukunin ko mga points, tatlo lang, assuming si pi over 4, si pi over 2, saka si 3 pi over 2. Si pi over 4, si pi over 2, saka si 3 pi over 4. Okay, similar dito, negative naman. So this is negative pi over 4, then negative pi over 2, tapos negative 3 pi over 4. Okay, so hindi ka na i-graph ha. So pag kinuha ko yung cotangent pi over 4, again walang cotangent, kung kinuha ko yung cotangent pi over 4, that is, sir, paano kunin sa calc yun? Ang gagawin nyo, gawa ka ng fraction, that is 1 over tangent ng pi over 4. Pi over 4 is 45 degrees, ganyan mo kukunin. So 1 divided by tangent 45 degrees, ganun mo kukunin. So that is 1. Okay, so sa pi over 4 daw, that is 1. Okay, so somewhere na reach agad dito. Okay, so kunyari dito yung 1. Somewhere na reach agad yung 1 dyan. Okay, so pag 1 over cotangent na sunod is 90 degrees. Okay, then ano naman yung ano ba yung tangent pi over 2? Ang tangent pi over 2 is undefined. O nga no, undefined. What if? Sa cotangent naman, ano yung cotangent pi over 2? Cotangent 90 degrees is 1 over tangent 90 degrees. 1 over tangent 90 degrees. Ga-undefined. Paisip tuloy ako. Paano yung graph ng cosine ng cotangent pi over 2? Okay, so naalala ko na, no? Naalala ko sa circular function, ang domain ni cotangent is for not k is equal to 0, no? For not k is equal to 0. So meaning, ini-exclude niya yung something na 0 siya, ini-exclude niya yung something na 0 degree siya, tapos yung pi over 2 something. So dito, pag cotangent pi over 2 sa cotangent negative pi over 2, so tandaan na lang to ha, pag cotangent pi over 2 o cotangent negative pi over 2, this is simply 0 agad para sa part na yan. So in this case, i-cross nyo yan dito kasi may domain tayo may restriction tayo kay cotangent eh. Okay, so hindi niya literal na, hindi niya domain si 0 literal. Okay,
hindi niya domain niya si pi over 2, I mean, pero ang sagot sa kanya is 0. Although kunyari 1 over tangent 90 degrees is undefined. Pero nga, dahil nga meron tayong restriction or sinabi ko doon sa circular function na ganito yung domain niya or somewhere ganyan. So pag sinabi ko cotangent pi over 2, cotangent negative pi over 2, that is automatic 0. Na siyempre, cotangent 3 pi over 2 is something negative 1. So dito yan something negative 1. So kung mapapansin mo, ang magiging graph or magiging itsura ng graph ng cotangent function is somewhere ganito. Okay, then somewhere ulitin ko lang yun dyan. So magkukross siya doon. Ganyan. So kung napapansin mo, baliktad siya kay tangent. Kasi nga, reciprocal sila sa isa't isa. Okay, so mapapansin mo, baliktad siya kay tangent. Okay, then magkaiba din sila ng vertical asymptote as if na sinabi ko rin siya. Okay, so tandaan yan. So, ayan yung graph nila literal pag manual computation tayo. Ngayon, syempre, sabi ko meron tayo ditong steps para mag-graph yan. So, what if nga dagdagan ko siya ng mga values sa loob. So, ayun nga, gagawin natin. Pero, ideally, katulad ng kanina, sabi ko, ito yung graph ng cosine saka sine wave. Pero, yung mga naging example ni sir, almost the same nung graph. Although, gumagalaw lang. Kumbaga, yung location dun sa graph, nalipat. Yung mga points sa graph, nalipat. Kasi nga may asymptote, tapos may tinutukoy tayo mga period. Yeah. Okay, so, dito, ganun din si tangent. Okay, so, steps on graphing period. Steps graphing, one period. O, again, one period meaning isang ganyan lang. One period to, nagre-refer sa one period. Of y is equal to a tangent bx or y is equal to a cotangent bx. Okay, so, start tayo dito. So, sabi, gagawin ko lang is tangent, tapos i-graph ko na si cosecant saka si secant. Secant naman saka si cosecant, since hindi naman masyadong binibigay yung given, i-graph ko lang siya literal base kay sine saka kay cosine function. Okay, so start muna tayo dito. So ayun nga, so step on graphing one period of y is equal to a tangent bx and y is equal to a cotangent bx where b is greater than 0. Find the period pi over b. So again, the period is pi over b. Okay, start at 0 on the x-axis and lay up two intervals, each with length half of the period. Each with length half of the period. One interval goes to the left and one other goes to the right. So ulitin nga. So kunwari ang period ko is pi over 2, divide ko pa yun into 2 sa hatiin ko. So that's pi over 4. Pi over 4 sa kabila, pi over 4 sa kabila. So ngayon sir, ano ba yung tinutukoy mo na period? Tinutukoy ko na period is yung isang ikot niya. So in terms of isang revolution para sa kanya yung pi over 2. Ganun nangyayari. Tulad sa kanina, 'di ba? Ang period dati sa sine, lumabas is 2 pi over 3. Isang revolution niya based sa function na yun is 2 pi over 3. Mare-reach niya yung isang ikot pag 2 pi over 3. Okay, although ang alam natin isang revolution is 2 pi. Okay, yun yung sinasabi ditong period. Okay, so ayun nga, hatiin natin kasi left to the right nga yung kinukuha kasi center din yung ginagawa natin. Now next, draw the asymptote as vertical dotted lines at the endpoints of the interval of step 2 for tangent and along y-axis for cotangent. Okay, so ayun nga, yung ginawa ko. So aware na kayo kung saan natin ilalagay yung ating mga vertical asymptote. So napansin niyo na pag cotangent sa cotangent, ito yung mga ganyan. Pag cotangent, negative pi, negative 2 pi, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. Okay? Paano pag cotangent? Pag cotangent, negative pi over 2, pi over 2, 3 pi over 2, negative 3 pi over 2. Ganun lang. Okay? So, yun yung mga ating vertical asymptotes. Next is for tangent, locate a point at 0, 0. For cotangent, locate points on the x-axis at each end of the interval of 2. Ano naman to? So, dito naman, locate a point at 0, so magtutulok tayo doon. So, for cotangent, locate points on the x-axis at each of endpoints of the interval. Dalawa naman. So, endpoints ng interval, tuldok doon. Maglo-locate tayo. Next, sketch the graph finding the additional points as needed. Draw additional period for both to the right and the left. So, as needed. So, para lang magbuka talaga siyang tangent wave. So, dito wala masyadong formula. Pi over b lang. Tapos sabay literal graph lang. Okay, so I think example din ako ng cotangent. Tapos dito na lang din sa kapila. Okay, so dito. So, graph y is equal to negative 3 tangent 1 half x. Okay, so a is, note that a is negative 3. Although hindi natin hinahanap. A is negative 3. B is 1 half, which is greater than 0 pa rin naman. So, possible pa rin. Okay, next sir, may tanong, may amplitude po ba si tangent? I don't know, hindi naman nabanggit sa book na amplitude yung absolute value of A. Hindi naman lagi sinabi. Sinabi lang naman na amplitude is para kay
cosine and sine. So meaning, hindi pa natin alam kung amplitude ba yung negative 3 na yan o yung 3 na yan. Okay, so once na-discover ko, sabihin ko rin sa inyo. Okay, so next is, siyempre, find the period, pi over b. Since tangent tayo, ang period niya, something na ganito. Period is pi over b, which is pi over 1/2, which is 2 pi. So, as in 2 pi yung magiging hati natin. Ganun kalaki siya. Okay, so from 0 to something, gagawa tayo ng graph dito. So, dito na lang, assuming dito na lang, kasi wala naman tayo ibang hahanapin pa. Okay, next. Since tangent tayo, saan ang mga vertical asymptote niya? Ang vertical asymptote is negative pi over 2 saka pi over 2. Tama. So, obvious naman. So, dito ko nang lagay, no? Negative pi over 2. Somewhere dito, si pi over 2. So, kayo na lang din magtansya pag nag-graph kayo. So, assuming na napantay sila. So, ito yung vertical asymptote. Dito, then somewhere dito ulit yung vertical asymptote. So, ayun nga. Ito yung 2 pi mismo. 2 pi yung distansya yan. Agar kayo dyan. Pi over 2 minus negative pi over 2 is something na 2 pi. So, next is divide natin daw yung interval na yan. Yan. So, start on the x-axis interval with the length of half of the period. So, that is pi over 2. Ayun, kami. So, ayun, may correction, sir. So, teka lang ha. Kanina, yung vertical asymptote na pi over 2 plus k pi, exclusive lang siya para kay tangent. Again, kay tangent x. Exclusive lang siya para kay tangent x. Next, yung k is equal, x is equal to k pi, that is exclusive para kay cotangent x, meaning wala nang iba, sa kanya lang siya. Ngayon, anong mangyayari pag yung ating graph is nagbago? Yung that is negative 3 tangent 1/2 x. Anong gagawin natin diyan? Dito, 'di ba sabi ko nga nakuha natin is 2 pi. Okay? So ang gagawin, sabi niya, start at 0 x-axis in length of 2 interval each with length half the period. One of the interval goes to the left and one other goes to the right. Draw the asymptote as vertical dotted line at the endpoints of 2 interval to step 2. So, 'di ba nga sabi ko, pag ginawa ko 'to, 'di ba? 2 pi, dito yung pi, kasi nga 2 pi divided by 2 pi. So that is pi dito, tapos negative pi dito. So meaning, itong part na to is pi saka negative pi. So meaning, ang vertical asymptote natin para dito is negative pi saka pi. Yung division nito. Okay, so meaning vertical asymptote pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, negative 2 pi, negative 3 pi, negative 4 pi. So sorry about that, di ko na yun napansin. So duktungan ko na lang din dito para makita nyo. So, next na vertical asymptote niya is kay 2 pi. Okay, kasi nga, iba yung function eh. Okay, so buti nabasa ko rin or tinignan ko rin. Okay, so next is, syempre, sabi na after draw the asymptote as the vertical dotted line. So, nagawa ko na nga itong dalawang to. So, dito yan, one from the left and one from the right. Then, gagawa daw tayo. So, kung napansin nyo, itsura na ating tangent is pa ganun. Dapat. Okay, so sabi niya, locate at 0, 0 for tangent, locate at 0, 0. So dito maglo-locate ako at 0, 0. Okay, then locate points on the x-axis. So pag cotangent dito ang dalawa, maglo-locate ako ng dalawang dyan. Okay, so ngayon, anong gagawin natin sunod? Ang gagawin natin sunod is syempre hahanap tayo ng values somewhere sa loob na yan. Okay, since negative pi naman to sa pi, ang gawin na natin, kuha natin 2 points. So assuming dito, wala naman kasi sinabi. So sketch the graph finding additional points as needed. So kuha na lang ako dito negative pi over 2 saka pi over 2 para mapadali. So what is tangent negative pi over 2? Ano yung function yan? So again hindi ko yan isa-substitute literal sa tangent. Isa-substitute ko yan literal dito sa values na yan. Kasi nga, ang values natin maglalaro sa negative 3 sa 3. So, ang values natin maglalaro dito somewhere sa 3
3 tapos sa negative 3. Okay, so mismo isa-substitute ko siya doon. So for x is equal to negative pi over 2. That is y is equal to negative 3 tangent 1/2 ng negative pi over 2. So solve natin yan, that is negative pi over 4 o negative 45. So that is negative 3 tangent ng negative 45 degrees. Tama? So that is 3. Okay, so na-reach na yung 3 pagdating kay 2. Okay, negative pi over 2, so ma-reach niya yan dito. So ma-reach niya yung maximum value dito. Siyempre ma-reach niya. Tapos ma-reach niya yung negative, yung minimum value na dito. Okay, so literal, pwede ko nang i-point out yan. Sa akin, hula ko lang yan ha. So ikaw, kung gusto mo, dagdagan mo, kuha ka ng negative pi over 4, negative pi over 2, negative 3 pi over 2 for precision ng graph para mas maging talaga, tangent wave. So literal, magiging tsura niyan is ganito. Yun yan. So ulitin ko lang yan dito. Tapos summer ganun dun. Okay, so again, malaya kang gumawa. So ako, 2 points lang kinuha ko. So absolutely, 2 siya. Okay, so ngayon, ano yung pinagkaiba na kay cotangent? Kay cotangent, na magiging itsura kay cotangent, 2 eh. Locate points on the x-axis at each end of the interval. So, kunyari, nahati ko nga siya ng ganyan. Ang magiging hati nun, dito, may point dito, may point dito. Kumbaga, 2 hati siya agad. Tapos pakabila naman yung graph. Okay, so hindi ako mag-example ng cotangent. So, one way to discover mo is discover mo rin yung graph niya using this. So, again, ginagraph ko lang siya in one period. Nagdadagdag na ako. Assumption lang to na ganyan yung itsura niya ulit. Okay, so hoping na naintindihan mo siya sa part na yan. Okay guys, so ito naman yung graph ng y is equal to secant x saka y is equal to cosecant x. So sabi ko nga, walang way or wala akong nakitang way or step para mag-graph siya. Pero I think i-graph natin siya based sa sine wave. So meaning, i-graph mo muna yung cosine para mag-graph mo yung i-graph mo yung cosine niya, tapos saka natin makikita yung graph ng secant. So ang una kong gagawin, i-graph ko yung sine. Okay, so meaning gagawa lang ko literal ng graph ng sine, tapos ang gagawin ko is kukunin natin yung point na kung saan yung mangyari ha. Graph ako dito, no, y is equal to cosecant dito na lang. So assuming dito, assuming ito yung graph, so assuming na tuloy-tuloy siya. So magiging hati ko 0 pi 2 pi. So magiging hati ko is 0, ito yung pi, tapos 2 pi, negative pi, negative 2 pi. So aware kayo na yung graph ng cosine function, anong sine function, nagre-reach yung maximum value pag pi over 2 sa 3 pi over 2. So sa pi over 2 magwa 1 siya, tama? So sabi ko kunyari ito yung 1, ito yung negative 1, ito yung 1. So pag kinrap ko siya, na-reach yung maximum value dito pag pi over 2, tapos dito na-reach yung minimum value. So similar dito, na-reach naman yung minimum value dito sa negative pi over 2, so ma-reach yung maximum value dito. Okay, so pag dinrap natin siya, ang itsura niya literal, sige green ko. So ganyan, no, magkakross siya dyan. Summer dito, summer doon, dadaan sa x-axis, sa origin din dito, tapos summer dyan. Okay, so ngayon sabi ko naman, si secant naman saka si cosecant, meron din silang vertical asymptote. Okay, so may vertical asymptote si cosecant na si cosecant, ang vertical asymptote, ulit ang graph na to pala by the way is y is equal to sin x. Ang vertical asymptote ni cosecant is x is equal to k pi. Okay, so meaning ang vertical asymptote niya is somewhere ito. So gagawa ko vertical asymptote dito. So again, sign yung ginarap ko, yung green sign yan. So ito vertical asymptote din yan, tapos somewhere dito. Assuming tumama. Okay, so since ito yung y sin x, ngayon ano naman yung itsura ng
cosecant. Ang itsura ng cosecant is itong part na to. Okay, so gagawa ka dito ng parang smiley dito somewhere. So assuming ito siya. So yung mag-iitsura niya is ganyan. Para dyan. Tapos dito. Tatama talaga sa point na yan. Tatama yan sa point na yan dyan. Tapos tatama yan sa point na dito. Okay, so yan yung itsura ng ating y is equal to cosecant x. Y is equal to cosecant x. So ayan yung itsura ni y is equal to cosecant x. So in book, tataw na rin. Ang hirap kasi graph. Okay, so y sin x is itong nasa gitna. Ayan yung graph na to isang y cosecant x. Okay, ito naman sa kabila. Pag secant, ito yung graph ng cosine. Okay, then yung nasa taas, may vertical asymptote din yan. So, by the way, ano daw vertical asymptote ng secant? Sulat ko na lang din. Ang vertical asymptote ng secant, so, check ko lang din. Vertical asymptote ng cosecant is simply x is not equal to pi din. So, again, x is not equal to pi to. Sorry, x is not equal to. So, meaning doon sila hindi pwede. So, vertical asymptote. Ay, okay, sorry. Ito para kay cosecant. Kay secant, sorry, kay secant, y is equal to cosecant. Sulat ko na lang. Kanyang vertical asymptote, x is not equal to pi over 2 plus k pi. So, ayaw din niya dun sa mga negative pi over 2, pi over 2, 3 pi over 2, negative 3 pi over 2. Okay, kay cosecant, ayaw niya ng x is equal to k pi. Kay pi, kay 2 pi, kay 3 pi. Pag secant sa cosecant. Again, magbabago ulit yan pagdating kay, pag nagbago yung ating mga value. So, since wala naman dineclare kung paano siya i-solve or paano i-hanapin, hindi ko na rin tuturo kasi masyadong marami na rin yung pinag-uusapan. Importante naman talaga si sine sa kasi cosine wave, then si tangent. Okay, so that's all for this video. So, hoping na naintindihan mo yung topic. So, again, pag nag-plot ng points, imaginein mo din yung mga points kung saan siya, tapos yung period, importante rin siya.